buntag sa mga taga Cebu at naimbag bigat sa mga taga Ilocos. Good morning sa lahat ng mga misis saan mang panig ng mundo at mga kapatid nating dito sa studio. Ito ang Face to Face with Ate Coring. O, handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, ito ang hindi kwentong barbero, PWD na barbero. Hindi lang mahusay manggupit, malupit din pagdating sa art gamit ang buhok. Pero ano ang meron sa buhok na yan ang ginamit mo na medium? Kasi po, nagugupit po ako. Guwapo noon, gorgeous drag queens na ngayon. Alamin natin ang makukulay na buhay ng mga reyna ng entablado. Paboritong pambaon na hotdog ng mga kids. Gagawin nating mas yummy. Cheesy tropical hotdog ala sushi na may mangga at pinya. Mamaya, sa ihain na yan. Asim at tamis ng pinya at saka ng mangga. Panalo to! All these and more sa Face to Face with Ate Coring! No need for heavy makeup para sa all-out performance pagdating sa chikahan. Ang chismosang kapitbahay ng bayan, Laila Chikadora! Pero all out ang buhok ko ngayon. Gusto mo ba ng cotton candy, Ate Coring? Naantay ko yung bisita natin. Na-excite ako eh. Bakit? Sinong bisita? Kasi di mo mga drag, yung mga bisita Oh. natin. Gusto ko baka ganonin yung mata. Kaya na baka paupuin mo na rin ako sa sopa, kaya wag na. Okay na to. Maligaya na ako dito, pero Ate Coring, guess who, besh? Nako, baka na-miss mo na kasi. Guess who, Besh? O sige nga, sino? Sino? Naku, Ate Coring, di ko pa mawari dito sa singer na to. Parang ang hilig-hilig talaga niya sa bata sa kanya. Although panahon na tayo ng 2026, wala naman ang masama doon. Pero talagang yun ang napapansin ng mga netizen. Parang half his age ang mga bet niya lately na mga ginojowa. Kasi lately, medyo galing siya sa breakup di naman mga 2 years na. Mga ganon, more or Lalaki less. yan. Lalaki. Naku, sikat na singer to. Ang daming may crush sa kanya. Pero, napapansin talaga ng mga netizen na parang bata nga lagi yung gusto na yata netong ijowa dahil lately, may kasama na naman siyang bata. Oh. Mukhang dating sila kasi they're everywhere. Ganon. Pero wala naman siyang asawa. Wala. Single na single. Napakang bachelor tsaka napakang bait at napakang bango niya. Wow! Oo, grabe. Diyos ko, grabe. Tuwing nakikita ko to talagang... Anong clue? Ay, naku, Ate Coring, tuwing nakikita ko siya, para baga akong may mental block. Oo, mga besh. Ayaw magbigay ng clue. Yun na nga yun, ang clue. Mamaya, sa ating break, pipilitin natin siyang magsalita. Correct. Mabigat ba yung wig mo? Gusto mo try? Gusto ko mamaya, gusto ko talaga subukan. Okay, pagdating sa pormahan at kulitan, siya daw ay palaging maasahan. Ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Good morning mga kamising! Gigising mo lang ah. Ha? Masarap pa naginip mo, no? Masarap pa naginip ko, mas matamis pa sa ganyan. Ah, talaga? Yes. Sorry, pinuyat po ako eh. Bakit? Kachat. Kachat? Hinintay ko makauwi. Oh. Text mo ako pag nakauwi ka, gano'n. Pero yung ano mo... Pero tinext ka ba nung nakauwi na siya? Hindi. Alam mo yun yung ayoko, pagka sabi ka, chat mo ako pag nakauwi ka na, pagkapasok yata ng pinto, doon na natulog. Napagod din naman. Or Pero at okay least working girl yan. Yes. Importante na ang babae ay nagtatrabaho. Opo. So, nakiki-update na lang po ako sa nanay niya o sa tita niya. O, ganun na lang. Nakarating po ba dyan? O, di ba? Para ka pang concerned boyfriend. Yes O, po. sinuyod naman po ni Pera Godmother ang Caloocan para hanapin itong barbero na kilala bilang Boy Buhok na deserve mabigyan ng 5K for you. May hinahanap akong isang barbero na hindi nagpatalo sa kapansanan.
Ginamit niya ang kanyang talento para makatulong sa pamilya, magbigay serbisyo sa komunidad at magbigay inspirasyon sa iba. Kilalanin natin siya. Hello, Anthony! Nagulat ka ba? At nakita mo ang napakagandang pera godmother. Parang nagulat talaga ako. I-chika mo nga sa akin ang iyong naging papel bilang isa sa mga breadwinner ng inyong pamilya. Yung mga kapatid ko kasi, maaga mga nag-asawa, mga nagtrabaho, nagkanya-kanya na. Tapos, kaya no choice, ako talaga yung gagawa ng paraan. Ikaw daw ang nag-alaga kay mother. Ano ba nangyari sa kanya? Si nanay kasi, siya na lang din yung nagtumayong tatay namin. Kasi, syempre, wala nang aasahan eh. Kasi wala na yung tatay ko. Tapos yun, siya yung nagtatrabaho sa amin, kaya nag-mild stroke. Bakit naman pagbabarberya, pagugupit ang naisip mong gawing trabaho? Nahilig lang po ako kasi si nanay kasi nagugupit sa akin eh. Si nanay Oo, talaga. kasi wala talaga kaming pang pabayad sa barbero, sa barbershop. Hanggang sa parang ang saya pala pag nagugupit ako, parang ngayon yung pangit na itsura, nagiging napapaganda. Ano ba ang iyong physical disability? I-chika mo nga sa akin at saka paano nagiging struggle yan sa'yo sa day-to-day life? Kapag matagal ako nakatayo, yung isa sa problema ko, nangalay ka agad. Okay. Tapos, pag sumakit to, minsan 3 buwan ako hindi nakakagupit. Nakilala bilang boy buhok sa kanyang kakaibang talento sa paggawa ng sining gamit ang buhok. Paano ka nagkaroon ng idea na okay, may talent pala akong magganyan aside from gupit? Nagwawalis na lang ako ng buhok. Sa sahig na yun, may napansin ako na image na mukha. Eh sabi ko, parang na-miss ko lang. Para mahilig ka, marunong ka mag-drawing talaga. Mahilig ko talaga. Kaya nag-drawing ako sa sahig gamit yung buhok na pinagupitan ko. Nagbibigay ka daw ng libreng gupit sa iyong komunidad. May grupo kasi kami na Bayanihang Barbers Stylist. Kung sakaling may mga sakuna, nagbibigay kami ng libreng gupit. Gaano ka-importante sa'yo, Anthony, ang pagtulong sa kapwa? Sobrang importante kasi sa akin nun. Tulad na lang po ng mga na walang sapat na pangangailangan. Imbis na pang pagupit nila, ipangkain na lang. Hindi. Alam mo, tama yan. Kasi the more you give, the more you'll get. Anthony, inspiring talaga ang iyong story. Ako nang bahala sa'yo for today. Dahil dadaling kita sa studio. Dahil alam kong deserving na makilala ka ni ate ko rin. Kaya naman, let's go, Anthony, sa studio! Pera godmother, where are you? Ate ko rin! Ako, eto na, kasama ko ang talentado. Hello. Barbero sa Bumarahin na kayo dito, Anthony. Ang ating boy buhok na Boy Caloocan. buhok. Yes po. Boy buhok. Okay, so bakit ka binansagan na boy buhok? Dahil po gumagamit ako nung gamit buhok. Nag-drawing po kasi ako gamit po yung buhok. Nagdo-drawing ka gamit ang buhok. Correct. Paano kaya nangyari yun? Ito na yung surprise ko sa iyo. Oo. As a sample. Wait lang. Ito. Nanay niya yan. Buhok ng kanilang pamilya. Wow! Hindi gumamit ng pencil or anything. Buhok lang, ate Kuring. Totoo? Yes. Wow! Ang galing, ganon. di ba? Pero ano ang meron sa buhok na yan ang ginamit mo na medium? Kasi po, nagugupit po ako. Barbero Barbero ka. ka. Barbero ka. Yes po, yes po. Okay, ngayon, so anong gagawin ko sa lahat ng buhok na ito? Correct. Ipon ko po siya. Hindi ba pwedeng gawing fertilizer yan? Actually, una, ate Kuring, dinodrawing niya sa floor lang. Parang lang yan, ganyan. May image. So, naisip niya gawa ng ganyan para nakaka-commission siya. Para kumita din siya kahit papano. No, but you really are an artist. Yes. Salamat. Artist ka talaga? O natutunan mo lang yan, ikaw lang nagturo sa sarili mo? Sarili lang po. Ang galing, no? Ang galing Hawa ka naman. ba, ate Kuring? May isa pa. O, tingnan nyo naman yan. Ate Kuring, eto. Maluloka ka dito. Sa pa. Sino to? Sino to, guys? Sino to? Si Apo Wakod. Si Apo. Oo nga. Buhok lang din. Tinanong ko sa kanya kung buhay pa ba yung buhok, yung may-ari ng buhok. Buhay pa naman daw. Nakakatakot naman kung hindi pa buhay. Hindi na buhay. So kapag papagupit kami ng buhok, tapos papaganto namin, pwede rin? Kasi po yung ginamit ko po dito. May kilala ko pwede mag-donate. Buhok po ng nanay ko yung gamit ko po dyan. Buhok talaga ng nanay. Nanay. Tapos yung mga kapatid ko po, yun po, ginamit ko po rin dyan. Dinagdag mo sa ilalim. Ang galing naman. Galing natin ko rin. How could that happen? Ni walang bakas ng pencil. Kapag nag-charcoal ka ba, Oo. hindi daw, buhok lang talaga. Teka muna, itong mga maliliit na ito, paano mo ginawa yan? Mano-mano lang po yung gupit dyan ng gunting. May ganon? specific ka bang gunting na gamit? Wala po, natural lang pong gunting talaga. Yun po yung nagpapatagal dyan. Ayun. Pinandidikit. Glue lang? Glue lang po. Laway. Kala ko kakanin eh. Spray net. Ano yon?
Spray net. No, may sinasabi ka kanina, Ryle. Ano yun? May kilala po ako pwede mag-donate. Sino? Ayun po, pink ko, para may color. Ay, ayun. Wait lang. Malalaglag. Correct. Teka lang, Ate Wow, Guring, eto ang pa pala. gaganda. Ate Guring, meron So, pa ito'y palang binibenta isa. mo naman. Yes po. Ito na ibenta niya. Ah, wow! Oh. Ayan, ginawa ko po yan. Ginawa ko po yan yung araw nung digmaan mismo ng Ukraine tapos Russia. Parang gusto ko po silang mag-peace. Wow! At may bumili. Hindi pa po, naka-display lang po yan sa Oh, bahay. naka-display. Oh, pwedeng ibenta yan. Diba? Pagkakakitaan Ang talaga niya ganda. ng bongga yan. Wow. So, paano makikita lahat ng gawa mo? Sa ano lang po, sa Boy Buhok lang po page. May page ka. Boy Buhok. Boy buhok. Boy Buhok talaga. At saka nakakatuwa, Ate Kuring, kasi alam mo ba na nagugupit siya ng buhok sa community ng walang bayad. Talaga? Yes, tumutulong siya. Wow. Tapos, ang nachika rin niya sa akin, siyam silang magkakapatid at napagtapos niya sa college yung isa sa kapatid niya kasi wala na siyang tatay. Nanay na lang Oo. kasama niya at breadwinner din siya. Wow, oo. Pero kumikita ka naman bilang barbero. Yes po. Okay Bumili ka naman. Yung sa pagugupit ko po, napagtapos ko yung kapatid ko ng Talaga? college po. Wow. Tapos, kabila ng kanyang kapansanan, Ate Oo Kuring. nga, may kapansanan siya. Pero ano ba naman, okay lang. Mga iba nga, hindi makalakad. Mhm. Ikaw naman, nakakalakad ka. Yes po. Kumusta naman ang love life? Ay, natawa siya, Ate Kuring. Ginugupitan din niya. May distance po kami. Ang ibig sabihin, masaya ka ngayon. Masaya naman. O kaya naman pala, blooming Lalo naman. na po't nakita ko po kayo sa personal. Ang ganda niya, Ate Kuring, sa Sobra personal, po. di ba? Eh, Alam mo, sa susunod na magpapagupit ako, padadala ko sa'yo buhok ko. pwede po. Walang kulam, ah. Walang kulam, ha? Wala. Ayun, Pwede yung po yung kulay gamit. pink, pwede mong kulamin. Okay, papadala ko sa'yo hair ko, tapos papadala ko ng litrato. Pwede po. Okay, very good. Bibiling ko sa'yo yon. Ay, salamat po. O ito, pang-date nyo, 5K for you! Salamat po. Uy, pero alam mo, kung ito hindi mo pande-date, pwede itong gawing puhunan sa barbecue. 500 a day ang kita. Idadagdag ko po sa pinapagawa kong barbershop. Oh, ayan! Wow! Kala ko May barbecue shop. Hindi barbecue, barbershop. Kasi wala. Ano pa po yun eh, kulang pa po ng pintuan. Oh, Ay, ayan. pwede na yan sa doorknob. Oh, go. Salamat po. Okay, dahil ikaw ay huwaran at inspirasyon, maraming salamat sa iyong kwento. At Meron ka Ryle, pang 1 kilong buhok. Ay, di lang. Ito mga polo, mga damit para sa mga Salamat po. servants ni Lord. ayun. Salamat po talaga. Marami ring salamat sa ginagawa mo para sa kapwa-tao, kapatid mo, pamilya mo, at sa ngalan ng... Obra maestra niya, di Obra ba? maestra Sobra. talaga. Okay, thank you very much. Oh, saan ka bukas? Lilipad ang iyong pera godmother, Ate Kuring, sa Taguig dahil may isang senior citizen na nagbabasura na kailangan ng tulong ko, itulak yung mga basura. So pupunta muna ako, nadadaling ko sa iyo. Mula sa hari ng gupitan, pumunta naman po tayo sa mga reyna ng kagandahan. Hindi lang ang buhay nila ang makulay, naku, pati na din ang kanilang pananaw sa buhay. Pride is love. Pride is community. Happy Pride Month, mga kamisis! Si Martina sa kanha. Tunay ngang walang katulad ang selebrasyong ito dahil well represented ang kulay ng bahaghari sa buhay ng bawat miyembro ng LGBTQ+. Para sa mga drag queens na sina Sofia, Lexi, at Russia, the show must go on gabi-gabi para ipakita ang lakas at tunay na kagandahan nila. With their heavy makeup, wigs, and costumes, ramdam ng lahat ang saya at pag-asang maging pantay-pantay ang lahat. At kabilang nga sa tagumpay ng kanilang mga pinaglalaban ay ang kanilang makukulay na buhay.
Kaya kilalanin na natin ang mga sensational drag queens. At eto na sila! Wow! Grabe, hindi ba masakit yun? Ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko'y nakalimutan na sa langit. Ngunit lumulo sa iyong mga ngiti. Ako ay hanggang dito lang tayo. Hindi mababayaan ang dami na nakakita. Umabot tayo hanggang dulo at ikaw nang mahigit na abutin natin ang mahalaya. Tingin ko sa'yo ang mata. Okay, 5, 6, 7, 8. Sumakit ang dito, sumakit ang tubo. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Spaghetti bababa, bababa ng bababa. Spaghetti pataas, pataas na pataas. Spaghetti bababa, bababa ng bababa. Spaghetti pataas, spaghetti bababa, pataas. Yay! Russia Fox, Lexi, and Sophia. Wow! Yes, hello po. Parang ang hirap naman ang ginagawa ninyo. Parang hindi naman po. Hindi naman. Alam mo, naloka ako na tumalon siya sabay split. Hindi masakit, girl. Actually, wala na po siya. Wala. Hindi, totoo. Hindi po. Hindi naman po. Although yung kung nakasanayan na po. Pero patikim pa lamang po yan dahil hindi lang pasabog ang performance nila, pasabog din daw ang kanilang talambuhay. So makikipagkwentuhan po tayo ngayon sa buhay nila Russia Fox, Lexi Deluxe at Sofia Trazona. So ano ba yung buhay ninyo dati bago kayo naging, ayan, mga drag queen, Russia? Dati po talaga akong mambabasura. Joke. Hindi. Dati po talaga ako talagang I'm born to be a performer. You were born to be a Yes, performer? Because I'm 8 years old or 7 years old, I'm start for impersonator. Not drag queen, impersonator. Totoo? Yes, bata pa ako talaga. 7, 8 years Yes, old. yes, I'm start. Wow! Kasi start nung, kaya ako po yung nag-game fantasy kasi yung mga mamamamahan, yung mga nakakatanda sa akin, pupunta ako sa parlor nila, may contest, halika na, sumali ka kahit sa halimpusa. Talaga, yun talaga yung kinalakihan ko as a performer. Talaga? So, Yes. paano ka natutong sumayaw? Parang din po talaga, yung nasa dugo eh. Kasi hindi ko ka talaga inaril, hindi naman ako tinuruan. Nakikita ko lang sila, nasa stage, nag-perform. Ay, gusto ko to. Pwede. Ayun. Actually, minsan talaga yung natural talent talaga, lumalabas talaga. Oo, no? Kung talagang natural kang ganon, ikaw, kailan mo nalaman?
Ako po, nung bata pa lang po ako, is sumasayaw na ako, nag-dance group po ako. Pero yung dating life ko po is BPO po talaga ako. Call center BPO. agent. Yes po. May idea ba sila na sa gabi, ganyan ang itsura mo? Actually, yung pasok ko po that time is gabi. Tapos nung time na po na parang hindi ko na po kaya kasi lagi akong puyat. Tapos wala na, parang halos wala nang masyadong tulog. So nung sabi ko, what if balik ko yung pagdadrag ko? Tapos doon na po ako nag-start ulit. Ulit? Yes. Okay. So, kumpara mo yung sa call center at saka sa pagdadrag mo, ano mas malaking kita? Yung pagdadrag po. Ay, syempre. Yes, kasi ano lang, practical. Be practical lang. Oo, at saka may mga tip-tip yan. Yes. Di ba? Yung bugbog nga lang. Ito talaga. Parang ang sakit eh. Okay. Hindi so, naman po. Sophia, ikaw naman, kailan ka nag-start? Ako nag-start po ako 3 years ago. But before drag, ang ginagawa ko po is content creator sa social media. Yes. Okay. And even though mas compare dun sa pagiging content creator, mas maliit talaga yung kinikita ng drag queen. But because of passion for the love of the arts, ayun, mas pinurso ko yung pagiging drag queen. Hindi mo ba pwede pagsabayin? Eh, content mo yung ginagawa nyo backstage. Ayun po, yun na yung ginagawa ko naman na ngayon. As in, pinagsasabay ko na siya. Oo, girl na sila talaga. Meron pa bang ano? Kumusta ang mga love life nyo? Pwede pass question. Pass. Next question. Yeah. Ay, ikaw. Ang hirap sagutin naman nun. Nararamdaman ko yung mga hugot. Ano ba yan? Mapapahaba po tayo pag nagkwentuhan tayo. No? Oo Mahaba. nga, Unless po gusto manligaw ni Ryle. May nililigawan na, pero susuportahan ko kayo. Hanapan natin kayo, tara, after neto. Ayun, yung pala eh. Oo, okay. Sophia, so kumusta ka ngayon? Matapos yung nangyaring hidwaan ba daw? Sa pagitan ng stepdad mo na si Alvin, meron kang drama na gano'n? Opo, way back February ata or March, nagkaroon ng commotion. Nagkaroon ng issue sa social media kasi in-out po ako ni Alvin as a drag performer and a trans woman. So, dahil doon, ayun, okay naman akong now. Actually, I'm mas better din yung nangyari kasi hindi na ako nagtatago. Correct. Ganon. As in, I'm out into the world. Ganon. I know, because it's LGBTQIA+ month. Hindi ba? So, mag-throwback nga tayo. Ano kaya ang itsura nila dati? Nako! Larota. Wag po! Bago ang mga kagandahang ito, minsan silang naging ibang tao. I-reveal nyo ba yan? Ready na, handa na ba kayo? Yes. Handa na Yes. daw sila? Okay. Sino itong nasa picture na ito at kwentuhan nyo kami kung sino yan at ano ang pinaggagawa ng mga panahon na yon? Wow! Sino yan? Di ba? Alam mo, nasaan ang muscle? Parang kulang. Sino ito? Taas ang kamay. Ay, ikaw! Ikaw na nga. Okay, nung mga panahon na ito, ano ba to? Pamin ka ba noon? Pamin? Yes po, parang nung time na po yan, nag-aagaw po yung ilalabas ko na ba or hindi pa. Parang, kasi dati po kasi parang hindi pa ako totally confirmed na ilabas yung pagdadrag ko. Tago po. Ganon. Yun. So parang nakatago pa siya. Yes po, that Okay. time. Ano naman tong post na to? Para ba yan sa ano? Billboard? Actually, sila Union po yan. Ha? Nag-swim po kami sa La Union. Nag-swim sa La Union nang naka-makeup ka? Ano ba? Hindi po siya makeup. Hindi ba makeup yan? Ganyan pa po siya fresh dati pa. Ganon. Dati lang. Oo. Di ba para siya naka-lipstick at saka pa-glow? Yes! Okay. Okay, sino naman itong susunod? Ay! Sino yan? Okay. Wow. Ano ang pangalan? Sino to? Taas ang kamay? Me. Okay. In fairness, cute. Yes. Cute. Ito talagang pinili mong picture, no?
Kasi yung iba nawawala na, tinapon ko na eh. Mabubuking ako eh. Ganon. Mabubuking ako eh. Okay, so graduate of what? Grade school? Yes, a nursery. Nursery? Yes, nursery. Okay, so anong pangalan niya dati? Siya si Steve Ryan Domingo Jr. Steve Ryan Domingo Jr. O, nakapasa naman. Yes. O, nakapasa naman. Noong mga panahon na ito, struggling ka na ba? Yes po. Performer. Actually, puyat ako niyan. Kakatapos lang namin sumali ng piyesta dyan sa kabilang barangay namin. Oh. Pero isa din ako niyan ng mga panahon na yan kasi my father is soldier. My mother is teacher. And my uncles is soldier. So, ako lang po yung bakla sa amin. Nahirapan din ako lusutan yon, pero biro. Dahil matigas lang din ako, syempre, pag nanay, syempre, in fairness naman sa nanay ko, binigyan niya yung happiness ko, kung saan ako maging masaya. Pero yung mga tatay, tito, pero bawal. Ngayon? Subukan nila. Subukan nila. Totoo. Oo, Tama subukan yun. nila. Ipaglaban mo siguro Yes. kung sino ka talaga at saan ka masaya. Yes. Isa lang masasabi ko sa lahat rin ng mga bata dyan, ng mga LGBT, na kung saan kayo maging masaya, yung mga magulang po natin, pagbigyan po natin sila. Para iwas na rin stress sa kanila yon. Dahil yung iba kasi nagtatago eh. Oo. Yung iba napapagalitan, tapos iba kaya nai-stress So yung anong bata. payo mo? Kung bata ka pa lang, parang sigurado ka na, dapat mo bang ilahad sa mga magulang mo? Yes, Siyempre, bata, mag-aral ka mong AD. Yun ang unahin mo. Huwag kang baklaan. Para at least kapag laki mo, malaya ka sa mga magulang mo makakabakla-bakla. Ganon. Ay, tama. Take it from Britney Spears, Ate Coring. Oo nga. Thank you. You know, but that's true for everybody, Para meron kang kalayaan, freedom, kailangan kumikita ka. Yes. At meron kang edukasyon, di ba? O, ang ganda naman. O, sino naman ang susunod? Wala nang iba kundi. So wala nang choice ako na talaga yan. Sumalangit nawa ang... Sino ba yan? Sino ba ito? Ate ko rin. Yun yung nakasuntukan ko dati. Oy, Kala ko kainuman mo dati. Parang di mo pa kilala papaya soap dyan, tsaka Diyos ko. glutathione. Laila, aminin mo, kung ito niligawan ka, papapasukin mo yan sa bahay mo. Tingnan mo naman, macho. Oo. Buti na lang wala akong balak. Okay. So dito, wala pang mga retoke, wala. Ay, wala po talaga akong retoke. Kasi medyo, ang flawless siya ngayon. Dito para siya magaspang. Ay. Di ba? Oo. Parang medyo maaligas-gas. Puberty. Oo, puberty. Yes. So dito, alam mo na kung ano ka. Still figuring it out po. Pero I know that I'm gay, but not trans pa. Ganon. Ganon. Okay, so, ano yung pinakamahirap na part ng hindi mo pa alam at hindi ka pa lumalantad? Ang pinakamahirap po talaga is lahat ng magiging desisyon mo is magbe-base sa kung ano yung iisipin ng ibang tao. Kumbaga, kailangan laging careful ka, ganon. Though, up until now, dapat careful naman talaga tayo sa decisions natin. Kaso, minsan nagiging epekto yung perception ng ibang tao tungkol sa'yo. So, kailangan mas timid, ganon, hindi ka makagalaw na maayos, ganon Okay. po. So, itong mga panahon na ito, ang feeling nyo ba, tanggap na tanggap na? Tanggap na tanggap na. Kasi may mga iba magsasabing, parang LGBTQIA+, pero marami pa rin ang... Yes, especially to homophobic. Marami pa rin talaga. Maraming homophobic Yes. pa rin. Actually, yes po. Anong ginagawa naman ng mga homophobic na yan? Ay, ba't saan ka nakatira? Tingin. Ano? Gusto ko malaman ng karanasan mo, girl. Ano? Inaapi-api ka ba? Dati po, inaapi-api dahil yun nga po yung alam nila na parang mga bakla, salot, di ba? Pero hindi nila alam kung ano yung buhay namin, kung ano yung kaya namin ipakita, i-share na knowledge sa mga ibang tao. Hindi naman kayo nangangagat. So what's the problem? Yung iba, magugulat ka na lang, parang nandidiri sa'yo. Ha? Yung hindi ka lapit. Ay, ganun. Especially sa jeep.
minsan. Kaya minsan din talaga yung mga bata, natututo din minsan, nakikita din nila. Kaya minsan lalakad yung mga gay, minsan sa umaga, lalakad siya. Sasabihin, bakla, salot, ganon. Darna. Siyempre, ganon. Paano, turuan din ng magulang. Minsan din talaga, nasa mga magulang din, sa pagpapalaki din po nila. Kaya para maiwasan din po natin ang homophobic. Ayun. Naku, kailangan yata kasama na sa curriculum din yan, ano? Oo, yan ang katotohanan ngayon sa mundo. So, ikaw naman, nung nagdesisyon ka na out na ako, anong nangyari? Sumabog ang mundo? Ayun, sumabog po siya sa social media. Sa social media. Pinag-usapan siya ng lahat. Ayun. Totoo. Opo. So, Kasi itsura babae ka na. yes. Ganun pala And yun. Ako, mas naging, yun nga po, mas masaya siya ngayon. Dahil wala na din akong tinatago. So, lantad na. Ito na yun, guys. Eto na yon. Okay, wala nang itatago pa. At ngayong LGBTQIA+, ano ang hiling ninyo na mangyari sa mga miyembro ng inyong grupo? Pagtilang hinilig namin. Yung salitang respeto, konti lang, at equality. Dahil pantay-pantay tayo, dahil pare-paro din naman tayo anak ng Diyos. O ikaw naman, Lexi. Ako po, hindi lang sa LGBTQ, para na rin po sa drag community, na sana maunawaan po nila what is drag. Hindi yung lagi na lang itatanong, ano ba yung drag queen? Yes. Dapat may respeto sa kung anong Yes inyong po. ginagawa. Yes. Ayun. Akala ko hihingi ka ng, sana marami akong pera. Ha? Okay, nagparinig nga, oh. Okay, so, ikaw naman, anong wish mo for LGBTQIA+ month? Na dapat hindi na siya sineselebrate as a month. Na dapat sineselebrate na siya everyday. Ay, Kasi tama. hindi naman kami isang buwan lang nandito eh. Correct. Simula from the beginning of times, andito na kami. So, hindi naman kailangan, but I just wish na people will treat us fairly and people will treat us also na as normal lang, nang hindi iniisip na bakla kami, hindi iniisip na tomboy kami, ganun. As tao lang, ganun lang po. Ayun. Nako, pasalamatan natin si Lexi Deluxe, Rasha Fox, and Sofia Trazona sa pagbabahagi ng inyong talent and ang inyong talambuhay dito sa amin. Kaya naman, bitin pa daw sila bitin. Oh, magpasabog naman daw kayo, pasabog. Isa pa. Sa camera, puro dadai, bandera. Di ko kailangan sumabay pa sa puso. Ako'y magiging ako ng aking ginusto. Ako'y hihirapan, di magpapatinag sa sasabihin. Di ba? Ang mga pera, umaat sa mga karisma. Ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Ako'y Nako mga kamisis, may uuwing puno ng ngiti dahil sagot natin ang selebrasyon dito sa K-Arawan, K-Sayahan! Si Norilyn Maurilio, punta ka na dito! At Mary Jane Hemino, punta dito! At Aloha Monje! Ayan, tigi-tigisa kayo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ano naman? Ayan, naku, eto na ang cake! Happy birthday! Ayan. Hawakan.
Huwag Corinne. malalaglag. Alam mo ba, kinulit ako ng kinulit talaga niyang Empire Cake. Sabi niya, gusto namin bigay ng cake. Eh, di sabi ko, if you insist, sino kami pag mag-resist? Oh, sige. Wow. Diba? So, Tsaka- galing pa yan sa Empire Cakes, Oo, ha? at chinecheck ko talaga yung bulaklak kasi talaga galing yan sa Dangba Eternity Fresh Flower Shop. Fresh naman, oh. Uy, salamat po sa Kinarir mga ko yan. nagbibigay. Kulang na lang ako mag-ayos eh. Correct. Tsaka ang sarap Oo. po na pakain mula sa ST Kitchen. Ate ko rin busog na busog po talaga. Talaga? Tingin. Paano busog? Wow. Okay, so ano ang walang gayahan ng sagot? Akin na to, hindi nakikita mukha mo. Oh. So, ano ang birthday wish mo? Wish ko po sa all mommies na isang katulad ko, wag po tayong maging malakas po tayo at magkaroon po ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Ay, ang ganda. O, ikaw naman, ano ang birthday wish? Bilang is OFW po, wini-wish ko po na sana makalipad na po kami lahat as soon as possible para po makatulong na po kami sa aming mga pamilya. Kasi sa gera. Dahil sa gera, oo nga, ang dami na apektuhan nun. O, ikaw naman, Mrs. Ako po, yung wish ko po, gusto ko magkaroon ako ng sariling bahay at lupa. Bahay at lupa! Ay, mangyayari yan! Basta't maniwala ka lang, mangyayari yan. O, bawal lang. O, teka muna. Kailangan natin silang kantahan bago i-blow yung cake. Para matuloy ang mga Christmas, para matuloy ang birthday wish. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And blow! Yay! Meron pa! Meron silang tag-iisang food steamer! Oo, pwede yan pang negosyo, oh. Okay, mula sa buong face-to-face with Ate Corinne, maligayang kaarawan. Sa inyong tatlo, sa ating celebrators, at syempre, abangan pa rin ang mas maraming surprise dito sa K-Arawan, K-Saya! Oh, nawawala na kayo ng ideya kung ano ang ipapabaon sa inyong mga anak, right? Ito na naman, Mama. Oh, pero kung manonood kayo sa aming programa at yung mga recipes po namin online, lahat makikita. Etong isa pa, cheesy tropical hotdog a la sushi. Ay, ang dami. Napakasosyal ng pangalan, Ryle. Pero mga misis, for sure, magugustuhan yan ng inyong mga anak. Ryle, ihain na yan! I'm Rairo desu ka. And here, Aging Food Delight together with Chef Guregu. Chef Mitsubishi. Good morning. Hanabishi. Bali, good morning mga kamisis. Tagalog pala si Chef. Ano ba naman yan? Kala ko Japanese ka, Chef eh. So mga kamisis, ang ating ihahain today ay cheesy tropical hotdog a la sushi. Chef, bakit hotdog? Usual baon kasi ng mga kids, di ba? Para gawa natin ng something na kakaiba. Sa bagay. So, Chef, ano ba ang kailangan natin mga ingredients? Meron tayong cheese, pineapple, mangga, Okay. Japanese mayonnaise, then yung hotdog natin, tsaka nori. Then, Sakaling walang Chef, walang Japanese mayonnaise, normal mayonnaise. pwede naman, okay naman. Okay, pwede naman. Mas malasa nga lang kasi siya. Yung Japanese. Oo. Then, gagamit tayo ng rice. Okay. Bali, pag wala kayong Japanese rice, pwede nyo ipalit yung plain rice, tsaka Normal natin. malagkit na rice pag haluin nyo po. Nakatry ka na ba, Chef, ng brown rice na sushi? Hindi pa. So, ano gagawin natin? Yan, bali, isasaing muna natin tong rice natin. Okay. Sinusunod mo ba, Chef, yun sa daliri? Oo, ganun pa rin naman. Ganun talaga. Ano? Siyempre, pag marami yan, iba pa. So, bali, pagkaluto ng kanin, sasalin na natin. Habang mainit pa, ilalagay na natin yung ibang ingredients. Para matunaw. Sa tingin niya lang kasi ako natutunaw.
Ilang hotdog yan, chef? Bali ito, kahit 3 pieces lang. Tapos magtira kayo ng pang-toppings. Okay. Para mas maganda tignan. Kaya lalagay na natin yung mayonnaise. Yung... Tapos imimix lang. Ang daling baon nito ng mga bagets, no? Chef, kailangan ba prituhin yung hotdog beforehand? Or pwedeng ihalo na siya sa kanin as is? Kasi mainit naman yung kanin. Pwede naman siyang ihalo kasi Pwede. bagong saing naman yung rice natin. Saka natin. Sa bagay, ang sushi ro naman eh. Oo. Diba? Pagkatapos haluin, ipe-plating na natin. Yung twist natin dito, lalagyan natin ng mangga tsaka pinya. Para tropical. Sesame seed. Pero ito na, ang ating tropical cheesy hotdog ala sushi. Titikman na natin yan. Okay. Bali, partner niyan yung nori Nori. natin. Makarat kasi yung una kong gawa kaya hindi ko pinakita. Sasara ko siya para medyo maganda siya tignan. Yan. Okay, let's eat. Yung alat ng hotdog, tapos yung asim at tamis ng pinya at saka ng mangga. Panalo to! Ganda na itong ano talaga, pang merienda. Sama mo pa ng nori. Nako. Tsaka, oo nga, chef, nalalasahan ko talaga yung Japanese mayo. Mas masarap nga kaysa normal na mayo. Ako, mga kamisis dyan sa studio, kailangan nyo na itong matry. Kaya, ate ko rin, ate Lai, kain na yan. Ay, ang sosyal. Pag binuksan ito ng inyong mga anak sa kanilang baunan, wow! Dadakmain talaga nila yan. Merong kanin, merong hotdog, pipino, merong mangga, merong pineapple, at etong masarap pag nilagyan mo pa ng nori. O, diba? Wow kayo ng wow. Sige na nga, kumain na kayo. Ibigay mo na. Kasi, lalaki ng mga mata. Ang lakas po maka-imported na, Ate Coring. Ibalot mo sa nori. Tapos kakagatin. Tsaka Ate Coring, kakaiba kasi may pinya po kasama, kaya siya naging tropical. Tropical. Yes Okay. po. O, tingnan nyo itong ginawa ko. Ayan. Nakabalot. Actually, Ate Coring, nabitin nga po ako dito, parang gusto ko pa eh. Nabitin po ako sa luto namin. Masarap. Bango! Ayan. Ako, yung mga kumari ko naglalaway na rito. Parang gano'n. Sarap. Mukhang masarap kasi. Bango-bango. Tsaka parang hinog na hinog yung mangga. Yung tipong hindi sinungkit sa kapitbahay. Ang gawa kayo, nanunungkit kayo ng mangga na may Yung mangga, mangga no? kasi dyan, galing kay Pera Godmother. O, hindi ba nakaka-happy dito sa studio? Nakaka-happy na? Meron pa kayong inuuwi, nakakakain pa kayo. Spoiled! Kaya dapat kayo naman ang susunod na pumunta dito sa aming studio. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyong maging parte ng aming audience, iscan na ang QR code sa screen nyo ngayon. Scan na! At hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Ito po ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan at usapang walang iwanan. Naaalala niyo pa ba si TK and Jackie, mga kamisis? Well, ile-level up daw nila ang kanilang relationship status. Kaya naman magbabalik sila sa atin para muli tayong pakiligin. Pag galit po ako or pag galit siya, tahimik na lang ako. Kasi ayoko po makipagkaroon ng diskusyonan. Ayaw mo ng away. Opo. At saka hindi po natatapos yung gabi nang hindi po kami nagbabate. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Lahat gagawin ko para sa'yo. At ang rainbow pancake, titikman natin sa ihain na yan. Problema ay ayusin.
Ako hindi ko malalahan. Tingas nyo pala. Kailangan yata ng mga tatlong subo pa. Oh, nguyain yung maigi, ha? O, ito wala nang pinya agad. Pinuuna yung mangga, saka pinya. Sarap! Diba? Winner! Hotdog with pineapple. Swerte kabuhayan.